Hindi nito nilalarawan na may isang kasalanang higit na mabigat kaysa iba pa kung ihiwalay sa kabuuan. Sa halip, inilalarawan nito ang uri ng pamumuhay at kalagayan ng pusong tumatanggi sa Diyos. Ang mga duwag ay tumutukoy sa mga umuurong sa pananampalataya at pinipili ang sariling kapanatagan kaysa katotohanan. Ang mga hindi sumasampalataya ay yung mga taong tumatangking magtiwala sa Diyos kahit na nalalaman na nila ang kanyang katotohanan. Ang mga kasuklam-suklam ay tumutukoy sa mga taong pinipiling mamuhay sa moral na katiwalian. Ang mga matay-tao at mga mapakyapi ay sumasalamin sa isang gawain sumisira sa buhay at sa kadalisayan. Ang mga manggagaway ay tumutukoy sa mga naghahanap ng kapangyarihan bukod sa Diyos. Ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan ay inilalagay ang anumang bagay, tao o pagnanasa sa mas mataas na lugar kaysa sa Diyos. At ang lahat ng mga sinungaling ay nagpapakita ng pagtanggi sa katotohanan. Ang kaparusahan na inilalarawan bilang dagat-dagat ang naglilingas sa apoy at asupre ay sumasagisag sa ganap at hindi mababagong pagkakahiwalay sa presensya, sa kabutihan at buhay ng Diyos. Tinatawag itong ikalawang kamatayan sapagkat higit pa ito sa pisikal na kamatayan. Ito ay pangwakas na espiritual na pagkahiwalay sa Diyos. Sa kasulatan, ang apoy at asupre ay madalas na sumasagisa sa paghukom, sa paglilinis at pagwasak. Kaya't ang larawang ito ay nagbibigay diin sa tindi at walang hanggang bunga ng pagtanggi sa Diyos. Higit sa pananakot, ang layunin ng talatang ito ay gisingin ang ating mga puso. Ipinapakita nito na may dalawang landas. Ang landas na patungo sa buhay na kasama ang Diyos at ang landas na humahantong sa walang hanggang pagkakahiwalay sa Kanya. Ito ay parehong babala at paanyaya. Isang paanyaya na talikuran ang buhay na pinagaharian ng kasalanan at piliin ang buhay na pinago sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo.